Bas nga. Actually, yung Senate hearing, imbis na nalinawan ako, lalo akong naguluhan. Parang, ha? Diba yung Senate hearing nga, dapat nga malinawan ka? Sabi, hindi ko talaga maintindihan, ba't kailangan yung mag-executive session? Eh, simple lang naman, na, sino ba yung kakonect niyan? Sino yung, ano ba to, US citizen ba to, o Filipino citizen? Di ba yung ganun lang ba na, ano ba to, aarborin ba to ng Amerika? Diba na parang, lalo na, ano ba yun? Tama si Maharlika eh. Bakit itong Ajalon? Bex, parang, protektado, nakabalot, naka-bulletproof vest, ganyan. Pero si Morales, you can't afford protection for, Jonathan Morales. Diba? Bakit yung nag-drive ng shabu? Yung naka-bulletproof? Bakit yung magte-testify ng authenticity ng ginawa niya pre-operation report sana laban kay na nagdadawit sa presidente, di ba? Oo, walang protection. Ano ba yun? Nang 2 pwesto ang Pilipinas sa 2024 World Press Freedom Index na nilabas ng Reporters Without Borders ngayong World Press Freedom Day, May 3. Nasa 134th spot ang bansa, mas mababa sa 132nd spot nito noong nakaraang taon. At least number 1 tayo importer ng bigas, ha? Hindi pa rin. Mataas man sa, mataas sa importer ng bigas. Mababa sa ranking. Everything that you do na hindi ka na nagmumura, na ano pa ba, na pinibaby mo na sila, bumaba yun. Halos hindi ka na nagsasalita. Wala na kayong tato, di ba? Grabe. Bumaba pa yung rank. Diyos me. Parang yung di ba na alam mo, Joey, yung binabasa natin, yung investment ranking. Oo. Tawa tayo ng tawa, lalo ng international image. Bakit bumaba yung international? Yung tawag dito, yung sa governance. Diba? Yun yung pinakamalaking bagsak eh. Bumagsak. Diyos me. Hindi ko na... Milken Institute, yung sa Milken Institute. Pero kaya nga 'di ba yung yung Manila Bulletin, grabe mang shade. Tingnan mo yung balita. Nakita mo yung balita. Yung believes talaga. Yung bongbong believes. Tingin ko si si Crescent to. Hindi, tingnan mo sa ko, mas madali pagpunta ka sa ko, Facebook ko. Ito. Ayan. Ito. BBM believes his admin has accomplished a lot since his reign. Patawa talaga. Patawa. Talagang believes talaga. Ano ba to? Diyos me. Talagang siya lang ang maniniwala. Siya lang ang alam mo alam mo yung addict talaga. Hindi pa daw bumababa tama. Bakit ganun? Bakit siya believes? Parang, ano ba to? Para pa tong kanta ni Cher? Do you believe? Ano ba yan? Grabe to. Sabi ni Jen Kozama, parating na ICC. O, sino darating? Ano mga gagawin natin dyan sa ICC na yan? Hindi naman darating. Wala yan. Wala yung jurisdiction. Asan yung anong problema niyo sa ICC? Aabot pa ng Supreme Court yan eh. Tas, sa tingin mo ba, merong video na gumagamit while this guy is in office? Wala pa ako napapanood, pero may mga nakilala akong nakapanood na.
May nagsasabi. May nagsasabi talaga. Oh meron. my God. So, Sana may palabas. Ako naman, kahit na maipalabas yan, matatapos pa rin yung term niya. Wala naman pakialam ang mga Pilipino sa Pagka kunwari, ito ha, Alam mo, ano lang, para yung... ikahiya siya ng mga anak niya at kanununuan niya. Wala siyang pakialam, girl. Let's wala look siyang at it pakialam. na Marimaraw. Adik eh. Pagka kunwari lumabas yung video at dun sa video nakita na nagpipinipig Crunch Festival siya, what's gonna happen? What would be the next move? Yung mga tumatahi-tahimik dyan sa Congress. Hindi, Hindi mo magbabaligtaran sila? Hindi. Dahil Hindi sa lang Pinipig Crunch sa tingin ko, Festival. Hindi naman talaga sila totally bumaliktad. Tahimik lang dahil naiipit sa sa budget. Yes. So, may mga congressman talaga na Marami yan dyan. Kung nag-ano lang ako yung the devil's advocate lang ako ano lang yung kumbaga yung let's assess the situation like in the most objective way possible. Kapag kunwari lumabas yung video, then yung video ang mag-participate kayo dyan sa comment section ha. Mag-propose kayo ng possible scenario. Lumabas ang Pinipig Crunch Festival video. Pagkatapos, yung Pinipig Crunch Festival video ay kumalat na, nakita na ng what would be the next action what would be the consequence of that? Magagalit yung, di ba ano yung reaction niya? Magagalit yung masa, di ba? Yeah. And so, there's an upcoming election too. Di ba? May election kasi, yung timing kasi ng paglabas niyan, meron ding upcoming election. Provided na hindi nila i-manipulate ang election. So it may have impact sa election. Yeah. And yung mga tumatahimik na congressman, kasi actually ang pinaka-problema is ang Congress. Ayan. Diba? Pinaka-problema ang Congress, hawak nila Correct. Kaya pagdating doon, pagka kunwari lumabas yung video, sabi kasi ni Filipino Leaks, impeachment. Ang problem, will BBM lose numbers because of that? Sa Congress magagaling yan impeachment kasi hawak niya ang Congress. Is it enough para ma-lose niya yung number sa Congress? Other than election, paano ba bababago ang Congress na yan? Sa totoo lang, naiisip ko dati yung SONA ni PRRD. Nakalimutan ko what year. Inulit-ulit ko yan Alam mo yung sinabi niya, sana may bumaba na lang na bomba dito. Lahat na tayo dito, wala na. Alam mo yung ganun. Ano ba bang ibang option para talaga ma-eliminate yung Congress na yan? Alam, sa totoo lang dapat silang problema. Wala constitutional yan. Well, you need a far-reaching revolution. French Revolution talaga yan. French Revolution style. But the Philippines, you know what? I think the Philippines has a 300-year cycle. So we were colonized by Spain. And then it's only after 300 years. So wait pa tayo ng ng a little less than 200 years. Mga ano pa lang tayo? 176 years. Ilang years na ba tayo since 1898? 1898. So 174 years. 126. Meron pang natitirang 126. 126 years. Mga ano yan, three generations yan. Di ba nung interview ko si PRD, sabi niya, well, 3 generations din yung niya. Tansya niya. Ang sabi ni Saldi, kalsada na daw. Okay. Pagkakalsada, will what Sas said earlier kick in? Like, can you finance it? And ano yung first na sinabi mo? French Revolution. French Revolution style. Can we mount a French Revolution style? Or if we cannot do that, then can we finance it?
yung French Revolution style parang malabo Yung talaga, malabo yan. yun. Kasi, I don't think anyone here would be like Andres Bonifacio would be willing to die. Yeah. Bloody. Or I don't think that's Katipunan. an option na parang ganun tayo kagalit that we are willing to die na to wala naman kasi gano'n, no? If you would like to a real revolution, you should be thinking na you would not be alive after it. Because it's not gonna be for you. You know, it's really, you really want to change things for the next generation or etc. Pero pag ganyan na lang, kapalit ka lang ng tao, then you need to finance that kind of... Kasi hindi bababa yung si ano eh. Kasi more than 30 years na silang dinemonize, hindi nga nagsorry. Hindi yan bababa. Hindi bababa. Hindi yan bababa. Ngayon yung second, can we finance it? So is it possible that when we go to the streets at can we do it sustainably until we kick out at least 5 days? It has to last at least 5 days at kailangan ganun din yung volume. Maisip nga eto pagdating dun sa parang yung magpupunta tayo ng kalsada, kineme. Real talk lang tayo I think yung mga Marcos ang pinaka-capable na mag-neutralize ng mga ganyan-ganyang pagkilos. They have, how many years of experience. And then they have the money and everyone wants money. Everyone just buy them or scare them. And this is an administration who's not who's not ashamed of. I think what they're doing now of using power. It's not ashamed of doing everything. So since 1 year away na lang ang election, ang pinagpaplanuhan na nila niyan is on how to maintain, how to keep, to make sure na mga tao sa Congress will be the same. Yeah, exactly. So they have the money. Wala namang pakialam. Kita mo si Jean Kozama. Wala namang pakialam si Jean Kozama na ang Congress, wala silang liquidation by resibo. Ang gusto lang talaga niya yung titi ni Marcos, ni BBM. Gusto lang talaga yung dilaan gusto niya Imperial Japan. Gusto lang talaga niya dilaan yung kipay ni Elisa. Pero wala talaga siya pakialam sa Pilipinas. Ayaw niyang baguhin yung sistema. Basta nakaupo lang dyan si Bongbong, saka si gano'n naman yan. So, ayan. Ito pa. Na-mention ni Grace Wong. Yung video na lalabas, hindi natin alam kung gaano ka-recent yun or gaano ka-luma. Because I think that would also play a role kung gaano kagalit yung tao. Kasi if it's very very, very luma, baka hindi yan, alam mo yun, yung parang ang iisipin na dyan na parang, tagal naman na pala nung video, pati hindi nyo pa nilabas dati yan. Alam mo, pero magagalit pa rin ang tao kasi kahit nga yung ngayon na 2012, yung statement pa lang ni Agent Morales, talagang Alam mo yun? 2012 is recent. Kasi senador siya nun Oo nga. Pero ang kasi nito, parang... latest video while he's president. Hindi, ang kasi nito, nakakatakot ko hindi mag-apoy yung damdamin ng mga Pilipino na kung lumabas mo yung video. Kasi that would legitimize drug use. Drugs. Tama. Ano yan? So yun na yun, di ba? Na parang magbubunyi yung mga addict. Actually, may empower yung mga addict. Kaya pwede rin talagang hindi ginagawan din ng paraan yung gusto. Nakakatakot, girl. Nakakatakot. Kasi may empower yung mga addict. Alam mo yung mga addict. Pag nakita nila, presidente nga. Oo, hindi mo na maa-aresto yun. Presidente nga. Hindi mo na ma-aresto. Tapos, lalo silang magiging courageous. Kasi kahit mag-apoy ang talaga galit ng tao, dahil sa ginagawa, I don't know if it's really intentional na hindi inaayos ang economy ng Pilipinas para talagang nahihirapan ang tao that they don't have a choice para na lang magtrabaho kaysa makibaka na lang. Alam mo yun?
It is intentional. That's the MO of yellow politics eh. Kasi you keep the masses idiot. Diba? Or mahirap. Para hindi sila makapagreklamo. Idiot, mahirap na they don't have a choice, na wala na silang oras, maghanap buhay na lang talaga. Hindi. Meron talagang ganong effort. That's why wala silang effort before na pagandahin yung education system natin. They want to keep the masa dumb. Yeah. Kasi para mabisi ka lang dun sa mga sa yung normal life mo, yung ganyan-ganyan, you don't check on what's going on, ganyan-ganyan. Diba? Dapat talaga conscious ako wait lang Marie Maraw. Ako tingin ko yung yung yellow politics na naranasan natin, it is very clear that they do not really have any intention na i-improve yung life ng mga Pilipino. Otherwise, they would have they would have done things that are truly impactful dun sa lives ng ordinary person. You know, yung mga kapitbahay natin, they were able to do that eh. They were able to lower the price of the food, they were able to invest on agro-industrial business. That changes the lives of the poor people. Pero dito sa Pilipinas, walang ganon. Because why? They do not want to improve the lives of masa. Sandali. Kita mo si John Kozama. Sabi, umakyat kay Jin Kozama. Sabi niya, willing kayong maging alipin ng China basta maupo si Sara niyo. Umakyat ka, Jin. Pag-usapan natin yan kasi ako po ay nagtayo ng relihiyon, ang tamang anti-China. So, late. At least nandito na si Jim, no? Jin, umakyat ka, mag-usap tayo kasi pareho tayong ikaw kasi anti-China ka lang. Ako ay ang tamang anti-China. Diba? Sabi kasi ni Jin, willing kayong masakop ng China basta nakaupo si Sara. Ano bang meron sa Pilipinas, Jin? Yeah. Bakit lahat na lang anti-China. Jin, bakit sasakupin ng Pilipinas? Umaalis nga ang mga Pilipino sa Pilipinas. Shy type ka pa yan, Shy type pa daw siya. Wait lang, wag natin i-overlap yung audio ha. Allow natin na magsalita yung one at a time kasi nagkakainan tayo ng audio pagka nag-i-interject while someone else is talking. Ayan. Ano yun Marimaw, yung what is it that you wanted to say? Yeah, ako nga wala sa China, wala sa Pilipinas. Ang gusto lang namin is yung maayos na pamamalakad dyan sa Pilipinas. Hindi yung meron kami pro-China, pro-Duterte, anti-Duterte. Obvious naman na. Kaya napaka-obvious kasi maayos yung pagpapatakbo ng Duterte na pwede talaga siyang ikumpara. Sabi ni Jin. Tawag dito, Jin kasama. Umakyat ka, hindi kami magsasalita. Kayong dalawa lang niya sa magsasalita. Oo, umakyat ka. Akyat, go. Yes. Ayan na, ito na yung link. Makikinig na lang kami. Akit na. Come on. Ayan yung link. Natuwa ako yung kagabi, yung si Kainaro kahit pa paano umakyat siya. In fairness kay Kainaro kagabi In fairness kay Kainaro kagabi, yung sa pag-i-insist niya na mayroong jurisdiction ng ICC. Ay? Ano sabi niya? Bakit daw may jurisdiction? May jurisdiction daw kasi iba naman daw kasi yung sovereignty over the individual naman daw yung ine-exercise na sovereignty ng ICC. Hindi naman daw sa bansa. Hindi naman daw sa bansa iyon. Kasi crime daw yung pinag-uusapan. Ha? Diyos ko. Hindi niya alam kung ano yung jurisdiction, no? Hindi niya alam kung ano yung konsepto ng sovereignty. Oo, hindi rin niya alam kung ano relationship ng jurisdiction sa sovereignty. Correct. Hindi niya alam. Ayun.
Wala na si ano. Diyos ko, Kasi na si Jen, bilis, ibababa ko tong tatlong to. Ako syempre hindi ako pwedeng bumaba kasi pag bumaba ako wala. Pero mag-mute ako, tapos ibababa ko si bababa ko si Juan, si Marimaw. Tsaka si DFX. Na po. Oo, willing kami. Nakita nyo na yung mga peking anti-China, ito pa lang, chikahan pa lang. Hindi na, duwag na sila. Paano kung nandiyan na yung China sa harapan nila, paano sila lalaban? Ito, bungangaan pa lang ito, takot na. Girl in the block daw nga daw si Miss Sass. Bilis, Jin kasama. Alam mo, gusto ko ring malaman bakit mo ginagamit ang Imperial Sun. Ano nga siya, girl? Nang lalandi lang. Sige, tuloy na natin yung mga pag-uusap. Sabi ni Justice Kyoto, may jurisdiction ng ICC dahil yung mga crime na nakomit ay member pa ang Pilipinas. Well, the thing is, if you issue an arrest warrant and you want someone Filipino get arrested in the Philippines, who's going to arrest? Our police. Now, in our justice system, even warrant of arrest can be challenged in the courts. Diba, Joey? Yeah. Yep, so, challenge pa yan hanggang Supreme Court. Diba? Abot pa ng Supreme Court yan. Diba? The validity of the warrant. The legitimate. Abot pa ng Supreme Court yan. Ano po ba ang pinakamataas na korte sa Pilipinas? Na-discuss na namin to ni Joey. It's the Supreme Court. Ito yung inaano nila, may jurisdiction na ICC dahil yung crime na nakomit ay member pa ang Pilipinas. Wala pong ganyang klaseng recognition, no? Hindi po yan yung opinion yan ni Justice Carpio, but that is not. But he's not a Supreme Court justice, no? Wala pa pong Supreme Court decision on this one. Obiter lang yung madalas nilang kinokot, no? Yung mga wala pong alam sa batas, alamin niyo kung ano pinagkaiba sa ng obiter at ratio decidendi. Ang nito is, may jurisdiction ng ICC. Sa tingin ng ICC, may jurisdiction siya. But who is the final arbiter kung sinong may jurisdiction sa Pilipinas? Answer me. Sino? Sino ang final arbiter ng jurisdiction? Issues of jurisdiction sa Pilipinas? Who? Supreme Court and all the courts that may be established by law. Sabi Supreme Court. Sabi ni Jin Kasama, sige lang kinig ako sa inyo, try to convince me. Wala po kaming pakialam sa iyo, Jin Kasama, paniwalaan mo gusto mo maniwalaan. Wala kaming panahon i-convince ka, Diyos ko. Di ba? Nakita niyo ba yung Constitution? Sino ang pinakamataas na korte sa ating territory? It's the Supreme Court. So, ang ICC ba, mas mataas ba to sa Supreme Court natin or mas mababa? Irrelevant. Diba? Nagigets nyo ba? Ngayon, kaya nga sabi gusto niya, abot pa to ng Supreme Court. Dahil ikaw, nasa territory ka ng Pilipinas. Tapos, ang sinumpaan mong Constitution is the 1987 Constitution. Okay? The 1987 Constitution that the highest court is the Supreme Court. Okay? Wala nang tataas pa sa Supreme Court. Wala namang supremer than the Supreme Court. So ngayon, pag nag-introduce ka ng ibang korte, ano yung relationship? Ano ngayon siya doon? Ma-appeal ba sa Supreme Court yung decision ng ICC? Hindi. And then that is actually not in accordance with our judicial system. Na-discuss na namin to noon eh. Kaya sabi ngayon Evolution, sina nagsabi na may jurisdiction. Ano po yung GR number ng Supreme Court decision na nagsabi na may jurisdiction ng ICC? Umakyat ka na Evolution. Aralin mo kami, anong kaso yan na may jurisdiction daw ang ICC? Magalit sa'yo yung SC, nagsasabi ka dito. Anong kaso po yan? Anong kaso? Ako alam ko yung kaso na yan. It's not about the Supreme Court jurisdiction. It's not ICC. It's not about jurisdiction. Bilis na Evolution. At siguro din mo sa amin, ano yung
ano yung Supreme Court decision na nag-declare na merong jurisdiction ng ICC. At siguraduhin mo ang pinagkaiba ng obiter at ratio decidendi. Kung nanood siya nung impeachment ni Sereno, makakita niya yung obiter. Oo, ibig sabihin ng obiter, di ba? Obiter and ratio. Di ba? Okay lang naman makipag-debate. No? Mag-debate tayo. Drug war killing Filipinos. Diyos ko naman. Marami po namamatay, pati yung mga adik po pumapatay. O ba't wala kang pakialam doon, Jean? Pilipino rin yung pinapatay ng mga drug pusher at drug syndicates. Yeah. Drug addict, drug lords, drug syndicate. Alam mo ba kung ilan lang pinatay ng mga drug syndicates at mga drug addict? Ilang pamilya ang nawasak? Correct. Ilan babae ang ginahasa? Wala kang pakialam. Tapos pagtatanggol mo ang buhay ng mga drug pusher, putang ina ka. Magshabu ka na lang. True. Galit ako, no? I speak for all families na may mga mga nagshabu sa pamilya. Hindi nila, itong mga to, either ito yung mga nagsashabu or wala silang pakialam. Sabi ni Jean kasama, Chinese drug lord, protektado nila. Ay hindi, i-deport nyo sa China para mabitay sa China. US Army na po, hindi na po Chinese. Oo. Sino bang drug lord? Sinong drug lord ba ang protected? Di ba pinakulong na nga yung kumukubra sa mga drug lord sa Bilibid, tapos pinalaya? Sabi ni Siso, walang plano, walang direksyon. Ba't kayo nagpupuyat? Pastime. Okay. Actually, ganito. The reason why I wanted to talk about this, about, yung nandun tayo sa yung anong mangyayari pag kunwari nalabas yung Pulveron video. Ano yung mga possible scenarios? Ano yung mga The reason why I wanted to talk about it is because dapat mailagay natin sa tamang lugar yung expectations natin para mas meaningful yung engagement natin sa mga ganitong bagay. Kasi sa totoo lang, in order for us to be calibrated kung ano yung galit natin, yung bad trip natin and whatnot, ganyan, we really need to educate one another. 'Di ba? So, kaya nga ako lagi kong ina-encourage lahat ng nanonood sa akin na you really have to talk to your friends, to your relatives, kung ano yung mga nangyayari ngayon. You really have to discuss with them. You make one person understand what's going on. We are one step closer in changing our system. 'Di ba? Kasi mas tama yung direksyon na pupuntahan natin. Okay? Kaya nga kailangan alam natin lahat ng mga possible scenarios eh. Kasi we should not parang look at it as if hindi magkakaroon ng isang magical event. At pagka nagkaroon ng magical event, then everything will be okay. No, the task is more difficult than that. So ngayon, yung pagpupuyat, yung pag-uusap ng ganito, hindi yan walang direksyon. Ginagawa natin to para mas maging matalino tayo. If you really want to move forward dun sa goal na talagang merong impact. Nagpupuyat po kami para po kami ay magchismisan. Kami po ay nagdidiskurso. Ganito po talaga ang mga tao, nakikinig na nga lang kayo, nagre-reklamo pa kayo. Huwag naman kayo manood. Miss Joy, ma-add ko lang kasi anong inaasahan? Actually, sumali ako dito ng mga ilang buwan na rin. Kasi wala akong nakikita sa mainstream media. Si Sas nga lang yung tsaka sila Miss Joey yung nag-open sa MOOE at yung sa DOT na yung issue sa DOT, yung video, hindi naman lumabas agad sa yun. Matagal pa bago lumabas eh. Nag-ingay lang, minute. Kahit itong latest lang, yung about dun sa PDEA leaks, hindi naman ito lumalabas sa mainstream eh. So, wala, kahit pa paano, merong mga ganitong platform na hindi man namin kayo pinipilit na maniwala, at least binibigyan namin kayo ng information. At kahit ako, natutuwa ako kasi nakakuha ko ng mga information which is mayroon naman mga facts.
Tama yan. Malalaman niya ba yung nagkakantutan sa lisod, di ba? Ito yung malalaman sa platform na yun. Di ba, Misas? Wala. Sa mainstream media, wala na yan. Hindi, ito kasi si Joey. Alam mo, pinadala sa akin ni Joey yun. Habang uminom ako ng kape, sabi ko, ano to, Joey? Sabi niya, Bex, may nag-inuman, nagkantutan, at nagbubugan. Ganun talaga yung pagkakasabi niya. Aray. Ina ko kaya. Kadiri talaga. Di kadiri. Opisina. Kakamuti na lang yung kati. Hindi na lang ba malapit hotel doon. Sana nagpunta na lang sila sa bar, no? Diba? Parang, I mean, sa totoo lang, hindi ko sila i-judge kung kunwari kinky sila or ano, yung parang they want to do it in a public place, yung mga ganyan. Hindi ko sila i-judge. Pero ibig ko sabihin pa, wow, pakuryente pa kayo ng gobyerno. Ano ba yan? Yung landi ninyo, paid for pa ng sambayanan. I mean, just me. Hindi, ang nakakaloka kasi nun, nahuli sila. Yes. Tapos, hindi man lang atang na-punish. Kasi pag sa ordinaryong company to, ordinaryong manggagawa, tanggal. Suspended ka na, terminated. Naghuli ka nagsisex sa office ng kumpanya niya. Pero di ba ang initial reaction ng mga matataas doon na mga wala daw nangyari. Wala lang. Pero, anong twist? So, sino ang nagpatotoo? Ang nagpatotoo ay yung na-jombag. Reklamo no? Oo, ang nagpatotoo ay yung na-jombag. Ayun. At ito si Titulado, nakakaloka. Yung titulado parang kapapasa lang ng bar. Andun pa ata yung mga yan no? Wala lang nangyari. Yung dinog style. Yung babae? Yung babae. Sikat. Ano ba eskwelahan niya? Hindi ba yan Blue Eagle? Blue Eagle ba yun? Hindi. Pero nakakaloka. Alam mo, feeling ko hindi lang to lasing. Naalala ko tuloy si Jim. Aminin nyo, feeling ko hindi lang to lasing. Oo. Posible. No? Kasi di ba nanggaling ng toilet? Tapos nagkasabay silang lumabas. Feeling ko sa toilet sumundot ng Kemelor. Oo. Kaya libog na libog yung dalawa. Girl! Nakakaloka. Lasing na lasing ka. Tapos ang position pa nakatayo kayong dalawa. Nakita! Nako. Aminin mo, pag lasing na lasing ka, ayaw mo nakatayo. Anong, diba? Parang... Kaya feeling ko talaga, itong dalawang to nakadrugi. Yun yung ginawa nila sa toilet. Kasi ba't hindi na lang sila sa toilet ng sex? Di ba nandun na sila? Oo. Just me. Kakaloka sila. Matindi. Yung mga nangyayari ngayon, matindi. Oo. Kakaiba itong gobyerno. Appointed ba siya ni Bangabs? Sila matataas sigurong official yan. So, ano bang problema ng mga in-appoint na nung sa simula pa lang yung natanggal? Ay, may kwento ba? Ito mga hindi na si BBM yung nag-appoint dun. Matataas yung mga levels nito mga to, pero not high enough para si BBM yung mag-appoint. May kwentong barangay. Ay, ayan. Sige, go. Yeah, sige nga. Alas 3 na magsasarado ng parlor. So, kwentong barangay na tayo. So, ito naman ay nasa process of confirmation pa lang. Pero parang papasok na doon. So, ito sa barangay namin, alam niyo naman yung barangay namin, no? Very
colorful ang mga tao. Di ba, Joey, nakapunta ka na sa barangay namin? Di ba? Mahilig kasi itong bumisita si Joey sa barangay namin. Next time ha, sa barangay namin, lalo na kung may Miss Gay. Kasi may Miss Gay yan tuwing piyesta. So, ngayon, sa barangay namin, Joey, kasi yung barangay namin, meron kaming radio. Alam mo yung radio barangay? Ganyan, radio barangay. Tapos, ang hobby nung disc jockey, mahilig siyang mag-interview ng mga tao-tao. Kilala mo na, di ba? So, mahilig siya mag-interview ng mga tao-tao, yung radio disc jockey. Ngayon, yung asawa ng kapitan, napaaway siya dun sa kanino nga ba to? Ayan, nakalimutan ko na. So, yung asawa ng kapitan, napaaway siya doon sa kabilang barangay. Game. Ano ba, di ba? Tapos ngayon, edi syempre, itong si, asawa ni Kapitan. Kasi ex-senadora kasi to. Okay. Alam mo, tuwing may Miss Gay, kailangan siya parating, chairman of the Board of Judges. At host. Can you imagine, ikaw yung chairman of the Board of Judges, tapos host ka pa, ganon. Ganon siya ka-ex-senadora. Ngayon, during that time kasi, yung babae sa kabilang barangay, hindi namin alam kung ano tong babae sa kabilang barangay. Pero maganda naman yung babae sa kabilang barangay. Nagka-judge sila sa Miss Gay one time. Tapos, itong si asawa ni Kapitan, inirap-irapan si babaeng maganda sa kabilang barangay. Sabi niya, akala ko contestant. Gumanon si asawa ng asawa ni Kapitan. So ngayon itong babaeng maganda, mahal kasi siya ng kahit sa barangay namin, mahal siya ng mga tao kasi nga maganda, ganyan. Syempre pag maganda sa mga barangay, di ba? Mahal siya ng mga tao. So, mahal siya ng barangay niya, mahal pa rin siya ng mga tao. So ito nga yung asawa ni Kapitan na insecure. Sandali nga, pupunta ako kay disc jockey. So, ayan, habang in between ng alam mo yung traditional na barangay na radio station na may kanta muna, this song is brought to you by Emiro. Tapos in between merong chikahan, ganyan. So, chikahan. Tapos natapos yung interview. Tapos, syempre, itong si disc jockey, mahilig kasi siyang mag-cut and paste. Ganyan. Cut and paste. Sa commercial in between, di ba? Tapos, yung babaeng, asawa ni Kapitan, meron siyang anak. Okay. Naging tiyonga ng manikurista na. Okay. Ano naman to, parang wala lang. Tapos habang nagba-volleyball si Becky, syempre, binablast sa barangay namin yung, barangay radio station. Narinig niya yung cut and paste, ganyan. Tapos syempre, hinintay muna nilang, mapanood yung, buong radio program. Mapakinggan yung radio program. Halay! Tumawag daw si yung nagbabalibol. Hoy! Palingkera pa naman yun. Mas palingkera na ako, mas palingkera siya. Hoy! Pwede bang tanggalin mo yung emerald kimbusta? Sabi niya, ha? Paano ko? Sikat
sa barangay ninyo na may credibility, ganyan. Mm-hmm. Ano naman ako? Ay, tumawag yung asawa ng kapitan din. Tapos yung mag-ina pinagmumura. Pinagmumura daw yung yung DJ ng barangay. Mm-hmm. Dahil ayaw niyang itong dalawa. Hindi ko alam, no, kung kailan sila nasa tamang landas. Hindi kasi sila ng ng ang tamang anti-shot. Hindi, so parang, sandali lang, di ba malinaw naman na nagchikahan tayo sa radio program? Bakit ka nagpapatanggal ngayon eh? Yun naman yung sinabi mo. Bakit, kung kailan nandun na, bakit gusto mong So ito ba yung dahilan kung bakit natagalan sila na ipalabas yung radio program? Hindi, lumabas na nga siya. Lumabas na. Okay. Hindi, itong radio program na to, no? Ito naman kasing anak, mahiling lang mag-volleyball. Volleyball kasi sa barangay namin. Ngayon, nung napakinggan na nila, naloka sila. Ay, pwede bang pwede bang tanggalin mo yung sinabi nitong nanay ko? About sa babaeng maganda. Ganon. So sabi ni radio disc jockey. Yung interview tungkol dun sa babaeng maganda, tinanggal kayo ba sa babaeng maganda? Oo. Gusto nilang patanggal yung part na yun. Yung mga sinabi niya. May mga sinabi na gustong patanggal. So parang, yung mga sinabi pa naman niya, yun na yung commercial. Oo. So syempre pag di lumabas yun, syempre magtataka lahat. Oo na, parang nasan to? Syempre ikaw naman, bakit? So minura-mura niya, ayaw ni Radio Disc Jockey. So minura, yun na naman daw ang chismis ng Manicarissa sa akin, no? Kasi syempre yung Manicarissa naging jowa niya yung anak. Sabi niya sa akin, ay naku, Day, ganyan. So hindi pa rin natin alam kasi kinukwento sa akin niya ng Manicarissa namin habang pinupush niya yung ingrown ko, no? So parang sabik siyang halukayin yung ingrown ko. So ngayon, ganun, tapos ito, alam mo yung disc jockey namin, mga 3 araw daw na hindi makatulog dahil nga talagang binaboy talaga yung pagkatao niya. Talaga? Sabi ko nga, at least binaboy lang yung pagkatao mo. Ano kung pinadila pa sa yung labia majora niya? Tawa doon. Dapat okay na siya doon kasi it could have been worse, 'di ba? Deserving worse. Kaya mo ba yun? Halimbawa, sabi ko nga, alam mo, okay na yun sa'yo, Bess. Mura-mura ka lang. Iba paano kung hey, you lick my labia majora. Sabi ni yung mga nagpapakulay, maraming salamat, ha. Sabi ni Carillosa, Sas, maawa ka, pangalanan mo, sumakit ulo ko sino yan. Kasi nga barangay namin po. Sa kwentong barangay po kasi talaga dapat dapat talaga nakasubaybay ka talaga kasi maraming ligawin dyan sa barangay na yan. Maraming ligawin dyan. Pag hindi ka talaga updated, maliligaw ka talaga. Stress na po. Tungkol na po ito sa mga barangay namin. Ako, may barangay ako. Si Joey, may barangay. Ito rin sila Filipino League, DFX, may barangay din sila. Ikaw ba, Joey, meron ka bang ngayon? Barangay? Yung kwentong barangay ko nga, kinwento ko na kahapon, yung nakakalokang doon sa may summer house. Ay, meron? Yun nga yung nagjumbagan, nag-inuman, nagkatututan. Lupit kaya ng kwentong barangay ko kahapon. Ayun. Sobrang nakakaloka.
Nakakaloka. So, yun yung nakakaloka. Actually, may ano lang no, babalikan ko lang yung kaninang yung topic natin kanina bago tayo baka mamaya maabutan tayo ng end live eh. Yung 'di ba kanina inaano ko yung meron akong question na what's gonna happen pag kunwari lumabas yung Pulveron video, ganyan yung mga ang mababank lang kasi talaga natin at saka para talaga para talaga mas impactful tayo. Dapat talaga hindi tayo nakakalimot sa issue at meron talaga tayong mga issue na dapat hindi binibitawan. Ayun. May mga issue talaga tayong dapat hindi For example, for me yung alitagtag na drug haul, it's a serious matter. It is something that we really need to we really need to parang pounce on. And the Ganon. MOOE. Ay, yung MOOE, of course. Yan, dapat hindi talaga natin binibitawan yan. I mean, every time na meron tayong makikita, mga congressman na nagsasalita or ganyan, talaga kailangan binubuhay natin. Yan, hindi talaga natin dapat kakalimutan at huwag nating bibitawan. Ganon. Yung mga ang tawag dito, yung mga issue na yung mga issue na talagang makakaapekto dun sa pang-araw-araw na buhay. Dapat lagi talaga nating binubuhay. Tas hindi tayo magpa-distract. Ganyan. Ayun. Miss Joey, nung nakaraan, di ba parang nakikinig lang ako nun nagtalo-talo kayo about dun sa pagtapos nung sa Senate hearing ni Senator Bato. Hindi ko kasi napanood yung live. Sabi ko, sa isip ko, bakit ano nangyari dito? Matagkaagulo sila about doon. Then pinanood ko siya, ni-replay. Nakuha ko kung bakit nagagalit yung tao. Oo. Ang kasi doon, parang for me I am not here para i-cultivate ang political career ng kahit sinong politician. Okay? I am here as a citizen and I expect our leaders to deliver. Ganon. So ngayon, kung kunwari, pangit yung performance mo why should I call it any other way kung pangit yung performance mo doon? Kung pangit yun, pangit yun. Okay. Now, is there a silver lining? Yes, there is a silver lining. But that is just that, a silver lining. Not unless mag-translate yan into a real strategy or whatever that they talk about. Diba? Magre-react ako pagka nag-pan out siya. Diba? Magre-react ako pag nag-pan out yung strategy na sinasabi or whatever, ganyan-ganyan, yung mga ganong echos, di ba? Pero let's just be real. Di ba? The drug haul, the alitagtag drug haul issue was not scrutinized enough. Kagaya nun, yung kay Adjalon, dalawa pala yung lumabas ba? Doon sa Senate inquiry. Yung citizenship nga niya, hindi man lang natanong Kung hindi pa dahil dito sa na to, sa platform mo. Hindi pa lalabas yung dalawang identity niya. Hindi nga natanong I mean, diba, klaro-klaro, parang they cannot even, they do not even have a uniform stand whether it is an intel-driven or it is purely by chance. Diba? Actually, si Benor Abalos, every time natatanungin siya about that, sasabihin niya, purely by chance. No. It's an intel-driven kinemot, ganyan. Nung in-interview siya sa, Manila Bay, kapihan sa Manila Bay, ganun din siya. I mean, kahit siya hindi niya masabi for sure, ano ba talaga yung operation? Was it intel-driven or was it purely by chance? Kasi nauna na lang sinabi na nung una nga, sabi dyan ni Benor Abalos, by bus daw Pero by bus nga. By bus nga yung una niya, di ba, dun sa niya. By bus nga. Actually, yung Senate hearing, imbis na nalinawan ako, lalo akong naguluhan. Parang, di ba yung Senate hearing nga, dapat nga malinawan ka? Sabi, hindi ko talaga maintindihan, ba't kailangan yung mag-executive session? Simple lang naman, na, sino ba yung kakonect niyan? Sino yung, ano ba to? US citizen ba to o Filipino citizen? Di ba yung ganun lang ba na, ano ba to? Aarborin ba to ng Amerika? Di ba na parang, lalo na, ano ba yun? Tama si Maharlika Bakit itong Adjalon?
Bex, parang protektado, nakabalot, naka-bulletproof vest, ganyan. Pero si Morales, you can't afford protection for Jonathan Morales. Diba? Bakit yung nag-drive ng shabu? Yung naka-bulletproof? Bakit yung magte-testify ng authenticity ng ginawa niya pre-operation report sana laban kay na nagdadawit sa presidente, di ba? Oo, walang protection. Ano ba yun?